Habulin ninyo! Hindi pa nakakalayo mga yan! O Gabriel, bakit di ka humabol sa kanila? Takot na takot ka ba? Ingod-gud na lang yang mukha mo sa lupa! Sir, marami po sa kanila ang nalagas. Oo, alam ko yun, Gabriel. Ano yung pag-ganon mo kanina? Takot na takot ba? Hindi naman po sa ganun, sir. Ano yun? Gabriel, alam mo, dito sa profesyon natin, bawal ditong mahina. Alam ko naman po yun, sir. Talagang first time lang po napaengkwentro. Sabi ko na nga ba. Pero wag kang mag-alala, Gabriel. Masasanay ka rin. Teka, taga saan ka ba? Taga Bicol po ako, sir. Bicol? Maraming kwentong kababalaghan sa lugar na yan. Opo, totoo po yun. O siya, bitbitin ang mga patay. Bago natin simulan ang kwento, please paki-like naman po ng ating video. At paki-subscribe na rin sa mga bago nating taga-subaybay. Huwag kalimutan na mag-comment ng Hi Commander o kaya naman Hello Commander. Ihinahandog sa inyo ng inyong lingkod ang isang napakagandang kwento na nagmula sa isang dating sundalo na tatawagin natin sa pangalan na Gabriel. Taon ng 1991, nang maging sundalo si Gabriel. Unang destino nito sa gawin ng Mindanao. Doon niya nakilala yung tinatawag nilang si Sargento Balatan. Isang sundalong matagal na sa serbisyo. At ayon kay Gabriel, si Sargento Balatan daw ay hindi tinatalaban ng bala. Maraming beses na kasi niyang nasaksi na tinatamaan ito ng bala pero hindi talaga tinatalaban. At nung minsan pa nga, nakita niyang meron itong tama sa dibdib. Bumaon ng bahagya yung bala pero nilamon ng katawan niya yung nakabaon na bala. Ano yan, Gabriel? Sir, merong sulat galing sa pamilya ko. Hoy, basahin mo. Gusto kong marinig. Sige, Sarge. Oh, sabi ko gusto kong marinig. Bakit? Kumunot niyang noo mo, ha, Gabriel? Sir, Oh, pinapauwi ako ni inay. ha? Oh, bakit? May nangyari ba? Sir, may nangyari daw sa bahay. May sumalaki daw dun na hindi basta-basta tao. Aswang ba yan? Siguro, hindi malino rito sa sulat eh. Sir, tulungan niyo naman po ako makakuha ng bakasyon. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Ilalapit ko yan kay Tenyente. Kung mga 3 araw lang bibigyan ka nun, mabait naman yun eh. Salamat ho, sir. Teka nga pala, simula ba nang madestino ka rito? Meron na bang 1 taon? Meron na po. Oh, tama-tama pala eh. Hindi ka pa nakakakuha ng bakasyon magmula noon. Hindi pa po, sir. Okay, walang problema. Ilalapit kita. Salamat po, sir. Tama na pasasalamat. Magkakapatid tayo rito. Lahat tayo nagdadamayan. Ipinagpaalam siya ni Sergeant Tony Balatan. Makalipas lang ang kalahating oras, bumabalik na ito kung saan nakatayo si Gabriel. Sir, ano pong sabi? Bakit po, sir? Personal kang magpaalam. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Sinabi ko naman na yung dahilan.
Naiintindihan ka nun. Mabait naman yun. Kaya lang minsan buribot ang utak eh. Sabagay ganun talaga pag nagtagal ka rito. Sige na, huwag ka matakot. Salamat ho, Sarge. Teka nga pala. Kapag pinayagan ka, sasama ako sa'yo. Ha? Saan? Sa inyo. Matagal-tagal na rin nang huli ako nagbakasyon. Sarge, bakit po di ka umuwi sa inyo? Wala naman naghahanap sa akin. Maliban lang sa aking lolo Damian. Huwag ka mag-alala. Dadaan tayo sa inyo at sa amin para patas ang bakasyon. Sige po. Sa araw na yon nakalabas kami ng kampo ni Sergeant Tony Balatan. Mas malapit pala ang probinsya niya mula doon sa Mindanao. Nang dahil doon, sa kanya muna kami dumaan kung saan siya lumaki na bahay. Tapo! Lolo Damian! Lolo! Lolo! Sino yan? Walang tao rito! Lolo naman eh. Ako ito! Si Tony Balatan! Ang nag-iisang nagmana sa'yo. Sinong Tony? Wala akong kilalang Tony! Nako, patay tayo dyan. Baka putukan tayo niyan. Hindi, nagbibiro lang yan lolo ko na yan. Sino ka? Lolo! Long time no see. Ikaw pala, Sargento Tony Balatan, ang nag-iisa kong apo na nagmana sa akin. Teka, sino to? Oo, hindi siya kalaban lolo. Tropa siya, tropa. Tropa? Akala ko kung sino na. Talagang puputokan ko talaga. Magandang araw po. Magandang araw. Sundalo ka rin pala. Opo, ang totoo po niyan, inuna po naming dumaan sa inyo. Wala akong pakialam. Pasok! Lo, meron ba tayong makakatay na bayawak dyan sa likod? Miss na miss ko nang kumain ng bayawak. Ipinagbabawal kasi ng DENR na hulihin ng mga yan. Pero dito, walang babawal. Walang problema ron, Tony. Ipag-uhuli kita, marami dyan sa likod. Pagpasok namin sa loob ng bahay ni Lolo Damian, kita pa rin namin na mukhang yung mga antigong bagay ay alagang-alaga ng matanda. Makinis na makinis ang upuan, ang lumang radyo, tapos nakakita rin ako ng isang banga. Banga na maliit na pinaglulutuan ng kanin. Tony, napasyal ka. Mabutit naalala mo pa ako. Syempre naman lolo. Bakit naman di ko kayo maalala? Kayo yata nagpalaki sa akin. Teka, ano ba problema ng kasama mo? Bakit ang layo yata ng iniisip? Lolo, ganito kasi yan. Doon sa kanila sa Bicol, may kaunting nangyari. Hoy Gabriel, kwento mo nga. Ganito po kasi yun. Nagpadala sa akin ng sulat si inay. Tapos may sumalaki daw na mga kakaibang tao sa amin. Ngayon, may namatay. Ha? Namatay? Sino naman ang mga yun? Sa palagay ko, Lolo Damian, aswang ang mga yun eh. Aswang? Tapos na ako sa bagay na yan. Po? Papanong tapos na? Huwag niyo sabihin. Totoo yun. Hindi ba? Alam ko napapansin mo, Gabriel, na ako ay hindi basta tinatalaban ng bala. Kung ang bansag niya sa akin, sundalong walang kamatayan sa digmaan. The second lang ako. Ang the original, ang aking Lolo Damian. Totoo yun. Hindi ako makakasurvive sa digmaan kung hindi yun totoo. At syempre, meron akong lihim.
Lihim na kami lang ng apo kong si Tony ang dapat na makakaalam. Lo, sa palagay ko naniniwala doon si Gabriel kasi nakita naman niyang pruweba. At ako yun. Gusto mo bang kuwentuhan kita? Ha? Private Gabriel? Pwede po ba? At bakit naman hindi? Basta kapag nagkwento ako sa'yo, gusto ko maniniwala ka. Kasi yun naman talaga ang totoong nangyari. Ano? Private? G ba? Sige. G ako dyan. Sige. Paganahin mo ang iyong imahinasyon. Isipin mo, kasama ka sa kwento para mas lasang-lasa, mas damang-dama, amoy na amoy ang pangyayari sa aking buhay. Men, manigurado kayo sa sarili nyo. Hindi basta-basta tao ang hinahanap natin. Mga taong labas na mayroon ding kaalaman pagdating sa kagubatan. Damian. Sir! Alam mo na gagawin mo? Yes, sir! Kasalukuyang sarhento noon si Lolo Damian. Nung mga panahon na ito, meron silang hinahabol na mga taong takas sa batas. Nandun sila noon sa kasulok-sulukan ng gubat sa gawin ng Davao. Merong mga report na ang lugar na tinakbuhan at pinagtataguan ng mga taong hinahabol nila, puno raw ng mga rebelde. At hindi basta mga rebelde, mga rebeldeng aswang kung maituturing. Sinabihan siya ni Teniente Homer na alam na ang gagawin dahil kilala noon si Lolo Damian na isang mandirigmang walang kamatayan sa digmaan. Marami kasi ang nakasaksi noon sa kakayahan ni Lolo Damian. Ito yung klase ng sundalo na kahit natamaan ng bala, hindi niya iindahin. At kung sakaling may bumaon sa kanyang katawan, kinakain lang ito ng katawan niya. Sir, ano yun? Damian. Mukhang iba pakiramdam ko sa gawiron. Sige, manguna ka. Sumenyas noon si Lolo Damian na kumalat ang lahat ng mga kasama nila hanggang sa narating nila yung bahaging itinuturo. May tao. May tao rin, sir. Sige, mag-iingat kayo. Dito lang kami, bilang reinforcement. Oo, maniwala kayo sa akin. Hindi tayo kayang kunin dito ng mga militar. Kasi tong lugar na to, mga pare, kilalang hugad ng mga rebelde. At hindi basta rebelde, mga rebeldeng aswang. Sigurado ako dyan, kaya matulog muna tayo. Medyo kinakabahan kasi ako eh. Parang pakawaray ko kanina pa sa atin may nakatingin. Ikaw talaga. Kaya tamang-tama ang bansag sa iyo eh. Daga. Masyado kang dinadaga. May iwasan ba yun? Tsaka isa pa, Kila. Parang palagay ko hindi safe sa lugar na ito eh. Tsaka parang ang laki ng tiwala mo dyan sa mga rebelde na yan. Ikaw talaga, daga. Talagang malaki ang tiwala ko sa mga yan. Maliit pa lang ako noon, nakakausap ko na sila. Kapag nagpakilala ako, siguradong makikilala nila ako. Ang tanong, Kila, kapag nalaman nilang takas tayo sa batas, papanigan kaya tayo ng mga yon? Sigurado ako doon, Mang Kanor. Basta nakita nila ako, wala silang pakialam kahit na hinahabol tayo ng mga sundalo. Sige kapag tayo napahamak dito, Kila, at nakulong tayo dun sa bilibid, ako ang papatay siya dun. Oh, wag na kayo magganyanan, Mang Kanor. Kila, magpahinga muna tayo at pagod na ako sa kakatakbo eh. Sige,
matulog na kayong dalawa. At di ako basta makatulog kapag gagantong bago ako sa isang lugar. Lalo na sa ganito. Para bang mas pipiliin ko pa na sumuko na lang sa mga militar kaysa magtiyaga rito sa mabahong, madilim na lugar na ito. Kung gusto mo mang Kanor, magpahuli ka sa sundalo. Ikaw na nga tong sinasama para makaligtas Nagrireklamo ka pa. Sir, positive. Nandito yung 3. Matapos itong itawag ni Teniente Homer sa kampo, nakatanggap na sila ng order. Hulihin ang 3 takas sa batas. May mga baril din ng mga yon, kaya't pinasuko nila ito ng malumanay. Taas ang mga kamay! Yan na nga ba sinasabi ko, Kila? Wala akong tiwala sa lugar na ito. Mga sir, di naman kami lalaban. Oo, mga armado kami pero nirerespeto namin kayong mga militar. Ayan na nga ba, Kila? Patay tayo! Ikaw talaga, huwag kang magpakita ng takot sa mga yan. Sir, susuko na ho ako, sir. Ako rin. Nasama lang ako rito Hindi naman talaga ako tatakas Marami pa kayong sinasabi! Dapa! Yung mga barel, huwag niyong dadamputin. Sa oras na may nakita kong kumilos ng hindi maganda, patay. At kapag may kumilos pabaligtad, patay. Yung titingin, patay. Sir! Arestihin niyo na, Damian. Yes, sir! Binitbit nila ang 3 lalaki. Nakatali ng lubid ang kamay ng mga ito, habang bitbit na pinagtutulong-tulungan ng mga sundalo. Inabot na sila ng dilim, pero hindi pa sila nakakalabas sa lugar na yun. Kaya't sinabi ni Teniente Homer na salubungin sila ng kanilang truck. Nandun na raw yung truck sa kalsada. Ang problema, napakadilim. Halos wala tayong makita. Sir, kaunting bit-bit na lang dito sa mga takas na to. Mararating na natin ang lugar na yon. Ang problema, Damian, parang palagay ko, hindi tayo basta makakarating doon. Hindi nyo ba napapansin? Kanina pa tayo paikot-ikot at palakad-lakad. Pero hindi tayo makalabas sa lintik na lugar na ito. Damian, hindi ba diyan ka magaling? Makiramdam ka sa paligid. Yes, sir! Habang namamahinga sila noon, si Lolo Damian naman ay nakaupo. Nakahawak ito sa magkabila niyang bewang tapos nakapikit. Bakit? Damian, anong nakikita mo? Nakikita ko. May nag-aabang sa atin na isang matinding panganib. Sir, kung kinakailangan, itali muna natin sa lupa mga ito at isalba mga sarili natin gawin natin. Bakit? Anong meron? Hindi ko pa malaman sa ngayon, pero nararamdaman ko. Nariyan lang sila sa paligid. Sir, buhay muna natin. Bago mga yan, kung pwede lang. Hindi po pwede yun, Damian. Huli natin yan. Hindi natin sila pwedeng basta iwan. Yung nararamdaman mo na yan, hindi mo sigurado kung sino. Baka naman isang mabangis na hayop lang yan sa paligid. Tinatalaban ba yan ng bala? Sir, kung usaping tinatalaban ng bala, parehas lang kaming hindi. Kayo ang iniisip ko at ang buong tropa. Baka mamaya, ano mangyari? Ako pa ang sisihin nyo. Baka sabihin nyo na naman na pakaangkaang ako. Huwag ka mag-alala, Damian. Sa pagkakataon na ito, walang sisihan. Nagpasya na silang maglakad. 5 oras lang ang nakalipas. Laking gulat nila dahil yung pinakamatanda sa 3 bitbit nila ay may dumagit na isang napakalaking ibon.
agad yun nilipad sa taas ng puno tapos nilantakan. Kitang-kita nila kung paano pinagkakagat ng malaking ibon na merong ulo ng tao yung matandang si Kanor. Hayop ka! Bitiwan mo siya! Pinagbabaril ng mga sundalo ang malaking ibon habang ang matandang si Kanor ay nagmamakaawa. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi siya tinigilan ng mga sundalo hanggang sa bitawan ng aswang. Ang matanda pero patay na. Kalahati na lang ng ulo nito ang natira. Nawakwak din ang tiyan at mabilis na nakain ang laman loob. Men, magmadali na tayo. Oh, sige, mauna ako, sir. Nagmadali na silang makaalis sa loob ng kagubatan. Pero kahit na anong bilis nila sa pagtatatakbo at pagbitbit pa sa dalawang naaresto ng mga sundalo, inabutan pa rin sila ng napakadaming rebeldeng aswang. Teka lang! Bakit? Bakit Damian? Sir, may mga nakaharang sa dadaanan natin. Ha? Sino mga yan? Sir, ito yung sinasabi ko kanina na nandyan lang sila sa paligid. Nakita nilang kumpol-kumpol ang mga yon. Mga nagtatago sa dilim pero nakikita ang mga mata. Dahil na rin sa pupula na para bang mga nakasinding yosi sa gitna ng dilim. Puputokan ko na mga ito, sir. Wag. Baka mamaya mga simpleng tao lang yan. Sir naman, imulat mo mata mo. Nandito na tayo. Ito ang sitwasyon na mahirap pagdaanan. Ako meron akong gamit. Paano na lang ang tropa? Baka mamaya mga simpleng tao lang yan. Hindi sila mga simpleng tao, sir. Aswang ang mga yan. Merong lumabas sa dilim. 4 na lalaki. Nakatutok na ang baril ng mga sundalo. Nang makita nila, may mga baril din pala ang mga ito at kakaiba ang mga itsura. Mga kaibigan, ako si Damian. Mga militar kami. Ipinatutupad lang namin ang utos sa amin. Hayaan nyo kaming makaalis sa lugar na ito. Hinuli lang namin yung 3 taong takas sa batas. Yung isa, nakaina ng kasamahan nyo. Kaya parang awa nyo na. Hayaan nyo kaming maihatid hanggang sa kulungan ng 2 natitira. Pakiusap, hindi tayo magkakalaban. Anong pakialam namin sa pinatutupad ninyo? Shh! Ako? Mataba ka ng kaunti. Sa palagay ko, masarap ang iyong laman. Homer, kapag lumapit pa isang yun, gamitin mo na yung abilidad mo. Yes, sir. Anong pinagbubulungan yung 2? Ibigay nyo sa amin ang pagkain at makakaalis kayo rito nang hindi ginagalaw. Sandali lang, kaibigan. Ako opisyal dito. Ako kausapin mo. Bakit? At anong pag-uusapan natin? Kaibigan, sa tingin mo ba papayag kami na ibigay sa iyo yung huli namin? Sa palagay mo ba, nang makita naming dinagit ng kasama ninyo, yung isang matandang huli namin, papayag pa ba kami na may malagas sa amin o makuha sa 2 pang natitirang huli? Mga sundalo kami, nagpapatupad lang kami ng batas. Ngayon, kung pipilitin nyo kami, walang problema. Handa kaming pumatay at mamatay. Ganun ba?
Kayo naman kasing mga sundalo, hindi kayo marunong makisama. Pagkain lang ang hinihingi namin. Nagdadamot pa kayo. Aba natural, ano tingin nyo sa amin, mga baboy? Tumpak! Tama ka ng sinabi ron, tenyente. Kayong mga tao, pagkain lang ang tingin namin sa inyo. Hinahayaan namin kayong dumami. At kapag dumami na kayo, namimili na lang kami ng swak sa panglasa namin. Ano ngayon kung mga sundalo kayo? Ano kung meron kayong mga baril? Meron din kami niyan at ginagamit namin to para mabilis kaming makakuha ng pagkain. Ngayon, tenyente, kung gusto mo magkasubukan tayo, magpakitahan tayo ng puwersa. Damian, sir, talagang papalag tong mga to. Oo sir, ngayong meron silang pagkakataon makadampot ng pagkain. Hindi sila basta papayag na wala silang pakikinabangan sa atin. Sir, sabihin mo lang, haharapin ko lahat ng mga yan. Sige, mag-iiwan ako ng mga kasama mo at mauna na kami. Sir, walang aalis. Bakit? Sir, delikado kayo pag napahiwalay kayo sa akin. Tama na, paututan. Simulan na natin ang laban. Kasasabi pa lang nung pangit na lalaki, agad nilang pinutukan ang nasa harapan. Si Lolo Damian ang nasa harap at sinalo nito ang lahat ng bala. Mahigit 1 minuto rin siyang pinapuputukan ng mga ito. At naging para siyang human shield ng mga kasamahan niyang sundalo. Damian, ayos ka lang? Ayos lang ako, sir. Damian, anong nangyayari sa'yo? Tumakas na kayo. Ako nang bahala sa mga ito. Nakita ng mga aswang nabuhay pa rin ang sundalong tinamaan ng bala. Tapos, yung mga tama sa katawan niya ay naghihilom at yung mga bala ay nilalamon ng katawan niya. Akala niyo siguro na hindi porket tao lang kami ay wala nang papalag sa inyo. Ngayon, magsabay-sabay na kayong lahat. Sir, sige, bumalik na kayo ron. Ako nang bahala sa mga ito. Hindi siya iniwanan ng batang tenyente. Pero yung mga may bitbit sa may huli pinauna nilang tumakas. Mismong si Tenyente Homer ang nakasaksi ng mga pangyayari. Sinugod ni Lolo Damian ang mga aswang. Wala siyang gamit na kahit na anong kutsilyo o baril. Sa bilis ng pangyayari, nakita ng batang Tenyente Homer kung paano lagtasin ni Lolo Damian ang leeg ng mga aswang. Sa loob lang ng ilang minuto, nakapagpabagsak siya ng 10 at yung mga natira, isa-isang nagpupulasan. Saan kayo pupunta? Mga tubag! Tama na yan. Paano mo nagawa yun, Damian? Tsaka, ang dami mong tinamong bala. Sir, hindi mo alam kung sino talaga ako, sir. Gusto mo bang malaman? Oh, Damian, parang hindi ka tao. Sir, may tuturing kong isa pa rin akong tao. Oh, aswang din ako, sir. Pero ang pagiging aswang ko ay ginagamit ko sa kabutihan. Marami akong kalahi na gumagawa ng masama. Gusto kong wakasan na ang kasamaan na yun. Kaya't nagsundalo ako upang mapasama sa lilipulin ng kalaban ng gobyerno. Inaasahan ko rin na sa pamamagitan ng ganitong gawain, makakatulong akong ubusin ang mga kalahi ko. Huwag kang matakot sa akin, Tenyente. Hindi ako masamang aswang.
Sabi ko na nga be, hindi ka basta tao, Damian. Sir! Mag-uusap tayo pagdating sa kampo. Pagdating sa kampo, may bawas na ang mga kasamahan. Ayon sa iba, meron daw dumagit sa kanila at hindi man lang sila nakapanglaban. Sa loob ng kampo, ginisa ng batang tenyente si Lolo Damian hanggang sa sinabihan nito na mag-awol na lang. Yan ang dahilan, kaya't natanggal ako sa pagiging sundalo. Oh, Gabriel! Gabriel! Ha? Totoo ba yun? Totoo yun. At katulad ng narinig mo, Ako ang nag-iisang nagmana kay Lolo Damian. Ngayon, hindi ka naniniwala. Totoo ba yan, Sarge? Aswang ka din? Oo. Pinakita ko sa iyo ang totoo. Dahil alam kong hindi ka madaldal. Ulitin ko lang sa iyo. Ang pagiging aswang namin ay ginagamit namin sa kabutihan. Kaya pala, pag tinamaan ka ng bala, hindi mo iniinda. Alam ko naman, Gabriel, na hindi ka pa masyadong kumbinsido sa aking kwento. Gusto mo ba ng pruweba? Hindi na po. Hindi. Pakikitaan kita ng pruweba, pero huwag kang mag-alala. Huwag kang matatakot sa amin. Hindi kami mga masasama. Tony! Lo! Sige na. Gabriel, huwag kang pipikit. Gabriel, ito ang totoong pagkatao namin ni Lolo Damian. Sir, totoo nga. Totoo. Kaya kami hindi namamatay sa loob ng digmaan. Dahil sa ganito naming kakayanan, ulitin ko sa iyo, Gabriel, ginagamit namin ito sa kabutihan. Unti-unti ring nagbalik sa dati si Sergeant Tony Balatan. Mula sa pagiging aswang, naging normal ang itsura nito. Huwag ka matakot. Normal din kami. Tao rin kami. At tumutulong sa bayan para masawata ang mga kalahi namin. Kaya nga't magmula nang ako'y maging sundalo. Na-request ko talaga na dyan sa gawin na yan ako i-assign. Kasi alam kong marami pa kaming kalahi dyan na nabubuhay. Pero, yun bang mga kalahi nyo? Kumakain pa rin ba sila ng hilaw na laman? Paano yung mga nagbago? Kapag alam naming hindi sila kumakain ng hilaw na laman, makakasundo namin sila. Pero, yung mga kumakain ng hilaw na laman ay pinapatay din namin noon. Tony, sasama ako. Saan, Lolo? Sasama ako sa iyo sa pag-uwi sa kanila. Sinasabi ko na nga kapag nalaman nyo ang kwento ni Gabriel, patungkol sa mga sumugod sa kanilang bahay, sasama ka rin, Lolo, dahil sa kagustuhan mong ubusin na ang mga kalahi nating masasama. Gabriel, pwede ba kaming sumama? Gabriel! Sarge, oo naman. Sige. Sa totoo lang, may pag-aalangan si Gabriel na isama si Tony at si Lolo Damian pauwi sa kanila sa Bicol. Ganun pa man wala siyang nagawa dahil nagpumilit ang maglolo. Mula dun sa lugar nila Lolo Damian, halos mahigit isang araw pa ang biyahe. Pagdating sa bahay nila Gabriel, nang lumo siya sa kanyang nakita dahil yung bahay nila halata mong niransak ng kung sino.
Yung mga magulang niya kasalukuyang nakatira lang sa kanilang mga kamag-anak. Tapos ang mga kapatid. Nay, eto na po ako, Nay. Gabriel? Si Tay. Andoon sa loob. Doon nalaman ni Gabriel ang naging dahilan kung bakit pinasok sila ng mga kakaibang lalaki. Ayon sa tatay nito, meron daw siyang ninakaw na isang mahalagang bagay. Akala noon ng tatay niya ay isang simpleng bato lang. Ganito ang pagkakakwento ng tatay niya. Isa itong construction worker at nagtatayo sila ng isang malaking safe house sa kagubatan. Unang araw pa lang daw nila doon, nakakita sila ng kung sinong taong kanina pa nagmamatsyag sa kanila. Nilapitan yon ng tatay ni Gabriel. Nakipagkwentuhan, suminde ng tabako habang nagpapaypay sa ilalim ng puno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron batong nahulog mula sa dibdib ng lalaki. Hindi yun napansin ng lalaki, kaya't dinampot niya yun. Tay, yung mutya mo, Tay. Kinuha nung nagko-construction, Tay. Manong, akin na yan. Itinatanggi ito ng tatay ni Gabriel. Pero dahil na rin sa bata, pilit niyang sinasabing wala siyang nakuha. Kung hindi mo yan bibigay sa akin, wala naman problema. Sige. Umalis sa lilim yung tatay ni Gabriel. Pero para bang tinandaan siya nung lalaking nanonood. Kinagabihan, hindi raw bababa sa 5 lalaki ang sumugod sa kanilang bahay. Mabuti na nga lang daw at hindi sila pinagpapapatay. May hinahanap daw ang mga yon, yung batong napaka-importante. Ganun pa man kahit naniransak yung bahay, hindi pa rin ibinigay ng tatay ni Gabriel. Kung ganun ho, nasa inyo pa yung sinasabing bato? Nandito ho sa akin. Pwede ho bang makita? Nang ipakita ito ng tatay ni Gabriel, natuwa ang matandang damyan. Tay! Bertud ba yan, Tay? Hindi ito basta bertud lang, Tony. Maraming kayang gawin ng batong ito. Kaya nitong lipulin ang isang angkan ng aswang. Lolo Damian, gaano ba ka-importante yan? Importante ito, Gabriel. Akin na yan. Sa akin na ito. Hindi po pwede. Palagay ko pwede ko yan ibenta ng mahal. Aba, hindi ito nabebenta, hindi ito ginto, hindi ito diamond. Kaya napaka-importante nito sa mga yon. Kasi nga, nagbibigay ito ng buhay sa kanila. Paano mo nasasabi yan? Dahil isa kong... Nagpalit ng anyo si Lolo Damian. Nang dahil doon takot na takot ang mga tao sa loob. Pero pinaliwanag ni Tony Balatan na walang masasaktan sa kanila. Basta't huwag lang pilit na kuhanin ang importanteng bato na yun. Huwag kayo maglala, hindi kami masama. Ano ba ito, Gabriel? Ba't nagsasama ka ng demonyo rito sa bahay? Tay, kalma lang kayo. Hindi sila na nga ano. Paanong hindi? Ganyan yung mga taong sumugod dito sa atin. Mabuti nga't di kami sinaktan. Huwag kayong mag-alala at walang masasaktan sa inyo. Maniwala lang ho kayo sa amin. Maniwala po kayo dyan. Habang hawak-hawak ni Lolo Damian ang nasabing bato, kitang-kita ni Gabriel kung paano ito lunukin ng matanda. Matapos niya itong lunukin, bigla na lang itong luminga sa kaliwa. Merong bukas na bintana doon. Mabilis yun pinasok ni Lolo Damian. Paglabas niya, nakakita sila ng bit-bit ng matandang Damian. Isang payat na lalaking nangangalumata
may mahabang buhok tapos may itim na pangangatawan. Sa harapan mismo ng pamilya ni Gabriel, winasak nito ang katawan ng lalaki at sinabing, Akala mo siguro hindi ko nararamdaman na nariyan ka. Kung hindi kami dumating, siguradong kanina niyo pa pinagpapapatay ang pamilyang ito. Matapos patayin ni Lolo Damian, yung lalaking iyon sinabing aswang daw ang mga ito. Hindi nagtagal, may mga nagsigsilabasan sa paligid. Nasa 10 lalaki yon, na halos nasa matitinong itsura naman. Huwag kayong lalapit. Magkakalahi tayo, pero di hamak na mas malakas kami kesa sa inyo. Ang lalapit mamamatay. Nasisiguro ko yan. Sarge, mga tao sila. Hindi sila mga tao, Gabriel. Aswang ang mga ito. Maniwala ka sa akin. Isa roon ang lumapit. Nagmamakaawa ito na ibalik na ang napakaimportanting bato. Ayon doon, yun daw ay magsasalba sa mga kalahi nilang nagbago, na sa ngayon ay meron ng mga malulubhang karamdaman. Pero kahit na anong pakikiusap ang ginawa ng lalaki, nagmamatigas si Lolo Damian. Tapos gusto pa niyang patayin yung mga lalaki. Mga masasama kayo! Alam namin yan. Kaya mamamatay kayo. Ngayon daan! Wag po. Hindi ho kami masasama. Una pa lang alam namin na mga kalahi namin kayo. Ako ho ang nagmamayari ng bato na yan. Kailangan namin yan para sa mga kalahi nating may karamdaman na nagbago na. Parang awan nyo na po. Ako po'y lumuluhod sa inyong harapan. Ibalik nyo ho sa amin ang batong yan. Matagal na ho kami nagbago. Ganun ba? Lumapit ang isang lalaki kasi akala nila iaabot na yon ni Lolo Damian. Pero laking gulat ng mga tao sa loob nang biglang lagtasin nito ang leeg ng lalaki. Anong ginawa mo, Lolo Damian? Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kanila. Hindi! Umalis na lang ang mga yon na merong luha sa mga mata at binitbit din ang mga kalahi nilang namatay. O Gabriel, nakita mo na? Kaya gusto naming sumamin lolo dahil nga sa ganyang sitwasyon. Hindi tayo pwedeng magpadala sa awa sa mga yan. Pero Sarge, parang naintindihan ko ang side nila. Oo, niransak nila bahay namin dahil lang sa, ewan ko ba kung anong klaseng bato yan, kung gaano ba kahalaga yan. Pero, kahit isa sa pamilya ko walang sinaktan. Sarge, pwede bang sabihin mo naman kay Lolo Damian, isuli na yung mga bato na yan. Sa nakikita ko sa mga yun, mabait naman sila eh. Hindi po pwede. Magmula nang mapasakin ito, mas lalong lumakas ang aking pangangatawan. Parang pakawari ko bumalik ako sa pagiging teenager. Tony, huwag ka nang bumalik sa serbisyo. Papatay tayo ng mga kalahi natin. Ubusin natin silang lahat. Sige lolo. Gabriel, ikinalulungkot ko pero ikaw na lang ang babalik at magre-report sa kampo. Ikaw? Iawol nila ako. Walang problema sa akin yun. Dahil para sa akin, mas malaki ang mayambag ko ngayong napasa amin ang batong ito at mas marami kaming mapapatay ng mga kalahi namin. Nagtagal pa sila doon ng buong maghapon. Tapos ang usapan, kinabukasan aalis na ang maglolo. Bubukod sana sa kanila noon si Gabriel dahil magkaiba ng linya yung daan. Sige Sarge, ako nang bahala. Sabihin mo kay Tenyente, iawol niya na ako. Bakit kasi kailangan mong mas piliin ng ganyan? Hindi ba pwedeng? Hindi po pwede. Magkasama pa rin silang umalis sa bahay na yon. Siguro mga 8:00 yon ng gabi. Pagdating sa terminal,
magkaiba sila ng sinakyan. Ang problema, yung maglolo, pagdating sa kagubatan ng sinasakyan nila, nakaramdam sila ng kakaiba. Kaya't pinahinto yung sinasakyan at bumaba ang maglolo. Sigurado ka ba, Lo? Meron tayong mga kalahi rito sa lugar na ito. Meron, Tony. Doon ko nararamdaman. Ngayon, humanda sila sa atin. Ubusin natin ang mga kalahi natin, Tony. Sige, Lo. Payag ako dyan. Nandun din pala si Gabriel. Sinundan silang maglolo upang alamin ang susunod na hakbang. Narating ng maglolo yung isang komunidad na purong kubo yung mga bahay. Siguro hindi bababa sa 20 mga kubo roon. Pagdating doon, nakita ng maglolo na para bang may nagpupulong. Nakakita sila ng lalaking tila ba namumuno sa mga taga roon. Abalo, parang meron yatang meeting de advance rito. Shh! Mga kalahi natin ang mga yan. Ramdam mo ba? Oo naman. Ramdam na ramdam ko. Ikinagagalak ko po ang inyong pagbabagong buhay. Masayang masaya po ako dahil isang dekada na kayong nagbago. Nang dahil doon, regular ko kayong dadalawin at aalamin kakamustahin kung ano na ba kayo rito, kung anong problema nyo at kung anong pangangailangan ninyo. Maraming salamat po. Lalo na po sa inyo, Apo. Oh! Sino yung lalaking nakasandang puti na yun? Sarge. Ha? Gabriel! Bakit nandito ka? Sarge, gusto ko pa rin isama kang ibalik dun eh. Lintik, baka maawal ka rin. Hindi siguro, Sarge. Dahil sa pagiging agresibo ng maglolo, kahit na merong meeting de avance sa komunidad na yon, sinugod nila mga ito. Agad silang nakapatay ng 4 na lalaki. Yung namang nagsasalita, nagalit sa kanila at sinabing, "Nagbabago na sila rito. Hindi nyo kailangan manghimasok para pagpapatayin ng mga tao rito. Mga aswang sila! Kaya dapat lang silang mamatay." Sinasabi mo ba sa akin na dapat ka ring mamatay? Dahil isa ka ring aswang? Oo, nakikita ko layunin ninyo. Gusto nyong ubusin ang lahi nyo. Pero mali ang pamamaraan nyo. Hindi nyo dapat idamay yung mga kaparehas nyong nagbabagong buhay. Wala ng pero! Mabilis nagpalit ng anyo si Damian. Ganon din naman si Tony. Pero hindi nakaporma si Lolo Damian. Kasi bago pa man makumpleto ang itsura nito, tinamaan siya ng sibat. Nang tamaan si Lolo Damian, laking gulat ni Gabriel dahil bigla itong naging abo sa harapan niya. Linga ng linga noon si Tony. Hinahanap nito kung saan nanggagaling ang sibat na yun. Saan nanggaling yun? Ayip ka! Anong klaseng tao ka? Bakit mo ginawang abo ang mahal kong lolo? Pasensya ka na. Kung hindi ko yung gagawin, hindi kayo maglulubay. Oo, magandang hangarin ninyo. Pero hindi dapat lahat dinadamay ninyo. Akala mo ba, dahil lang sa batong yon magiging malakas ang ama mo? Oo. Lalo na kung kalaban ninyo kaparehas ninyo. Malas mo. Malas din ang lolo mo. Dahil si Nolesto ang nasa harapan ninyo. Ha? Hindi kita kilala. Umalis ka na. Kung gusto mong mabuhay pa. Alis! Sige. Umalis noon si Sergeant Tony Balatan. Kasama nito si Gabriel. Habang sila'y naglalakad papaalis sa lugar na yon, kita ni Gabriel ang pagtulo ng luha ni Tony. Nagsisisi siya. Maliraw ang ginawa nilang maglolo dahil tila ba tama ang sinasabi ng taong may pangalan na Nolesto na hindi lahat ng taong nagbago'y dapat nilang idamay. At oo, magandang layunin nilang ubusin ang mga kalahi nila.
Pero dapat ay pinili lang. Gabriel, sabihin mo nga sa amin, naging masama ba kami ni Lolo Damian? Para sa akin, oo. Parang magmula nang mapasalolo mo yung bato na yun, nag-iba ugali niya eh. Sarge, patawarin mo ako pero yun ang napansin ko. Sarge, alam ko mahal mo serbisyo. Alam ko mahal mo bayan. Bumalik na tayo. Hindi! Papatayin ko yung Nolesto na yan! Papatayin ko siya! Habang sinasabi yon ni Tony Balatan, sinundan pala sila ni Canole. Nagulat ito nang bigla itong sumabat sa usapan nila. Wala siyang puso. Gusto lang naman namin ubusin ang mga kalahi namin. Pero hindi sa ganong paraan, Tony. Ha? Sumunod ka pala. Oo. Hanga sana ako eh. Kaya lang hindi dapat yung mga nagbabagong buhay. Tony, pasensya ka na. Kailangan kong gawin yon. Dahil pag di ko yung ginawa, tsak na uubusin ninyo yung mga kalahin yung nagbagong buhay. Kaya pasensya ka na. Anong pasensya? Umanda ka sa akin dahil papatayin kita. Nagpalit ng itsura si Tony habang si Gabriel ay nandoon lang. Kahit na anong pagsalakay ni Tony, hindi talaga siya tumatama. Nang mapagod na ito, tinadyakan siya ni Canole kaya siya bumulagta. Hindi siya basta makabangon ng oras na yon, kaya tinapakan siya sa dibdib. Ano ba talagang gusto mo? Hindi kami mga masasama. Pero sa style ng ginawa nyo at sa mga tao ron, may tuturing kong masama ka na rin. Hanga na sana ako dahil gusto nyong pumatay ng mga kalahi nyo. Pero dapat pinili nyo lang. Nakapatay kayo ng ilang lalaki doon. Ipagluluksa yun ng mga tao doon. Sandali po, baka ho pwedeng pag-usapan po natin to. Huwag kang makikialam. Hindi ka aswang. Isa kang bayaning sundalo ng bayan. Di ba? Nagmamakaawa noon si Tony na huwag siyang papatayin. Ganun pa man, kinakausap pa rin siya ni Canole. Hanggang sa sila'y nagkasundo. Mapayag na ako. Pero wag mong isipin na ipagsasawalang bahala ko na lang ang ginawa mo kay Lolo Damian. Isa sang sundalo rin nung araw. Natanggal lang sa serbisyo dahil nga nakita ng tenyente nila na isa siyang aswang. Ngayon, aalis kami rito ni Gabriel. Babalik na kami sa kampo. Huwag mo na kaming susundan. Pero hindi ko may papangako sa iyo na hindi ako papatayin ng mga kalahi namin. Piliin mo lang, Tony. Piliin mo lang. Okay? Kinabukasan nakabalik na sila sa kampo. Kinakausap sila ng kanilang opisyal kung anong nangyari at kung bakit tila ba Biyernes Santo ang itsura ni Tony. Wala namang maisagot noon si Gabriel at inaantay na lang niya na si Tony ang magsabi. Hanggang sa isang araw, muli silang napaengkwentro. Alam noon ni Tony na merong nakahalong kakaiba sa kanilang nakalaban. Kaya nga't binitiwan nito ang kanyang baril. Sa harapan mismo ng mga kasamahan niya, sinalo niya ang lahat ng bala at ipinakita ang tunay nitong pagkatao. Bakit ginawa mo yan? Sarge! Ipapakita ko na sa inyo ngayon kung sino ba talaga ako. Ako si Sargento Tony Balatan, sundalong walang kamatayan sa digmaan. Maraming nakasaksi kung paano naging aswang si Tony ng araw na yon. Ganun pa man, hindi naman siya nananakit. Hindi niya sinasaktan ng mga kasamahan nito kahit na parang nababaliw na si Tony. At habang ginagawa niya ang pagsalakay sa kalaban, isinisigaw niya ang pangalan ni Canole na balang araw maghaharap daw sila at papatayin si Canole. Ngayon,
nang dahil sa merong napatay si Tony at labag na sa batas ang ginagawa nito. Tinanggal siya sa pagiging sundalo. Makalipas ang kalahating taon, pumunta si Gabriel kung saan naninirahan noon si Tony. Inabutan niyang nandon pa rin ito, pero kasalukuyan itong may kinakain na hilaw na laman. Gabriel, salamat at naalala mo ko. Matagal na akong wala sa serbisyo. Tony, ano yung kinakain mo? Hilaw na laman. Hilaw na laman? Akala ko ba, Tony, hindi ka kumakain yan? Hindi ko alam, Gabriel. Para bang mas pinili ko na rin maging masama pagkatapos akong tanggalin sa serbisyo. Gabriel, umalis ka na. Hanggat nakikilala pa kita. Baka hindi kita makilala kung ano pang mangyayari sa'yo. Sige na! Unti-unting nagpapalit ng anyo si Tony, habang si Gabriel ay napanganga at napatulala. Isang malakas pa na sigaw ni Tony at doon palang tila nagising si Gabriel, kaya siya umalis sa lumang bahay. Yun palang araw na yun, malalaman din ni Gabriel sa mga tao doon na merong problema sa aswang sa kanilang baryo kasi narinig niya ang bulong-bulungan sa sakayan ng tricycle. Napaisip noon si Gabriel na hindi kaya't si Tony ang gumagawa nun. "Mama, pakihinto po!" Hininto siya ng tricycle at bumalik siya kung nasaan si Tony. Sinabi niya rito na kapag hindi siya nagbagong buhay, isusumbong siya kay Nolesto. Natawa naman noon si Tony at sinabi pang yun nga ang gusto niyang mangyari. Yun ang gusto ko mangyari! Magkaharap kaming muli ni Nolesto! Pero Tony, akala ko ang layunin mo ubusin ang mga kalahi mo. Pero bakit nagbalik ka sa pagiging ganyan? Isa kang matapang at magiting na sundalo. Maraming beses mo nang sinalba buhay ko at ng mga kasamahan natin. Pero Tony, paano ka umabot sa ganyan? Paano? Wala ka nang pakialam. Ang sabi ko, lumabas ka rito hanggat nakikilala pa kita. Hindi Tony, hindi ako alis dito hanggat hindi kita napapakiusapan. Narinig ko sa kanto sa sakay ng tricycle. May problema sa aswang ang baryong ito. Naisip ko Tony na baka ikaw ang gumagawa noon. Baka ikaw yung sumasalakay sa mga babaeng buntis at sa mga pakalat-kalat na tao rito. Tony, magkaibigan tayo. Magbago ka na pakiusap. Magmula nang mamatay si Lolo Damian, naging ganito na ako. Naging malungkot ang buhay ko. Hanggang sa naisipan kong kumain ng hilaw na laman. Umalis ka na, Gabriel. Hanggat nakikilala pa kita. Umalis ka na, pakiusap. Hindi umalis si Gabriel hanggang sa sinalakay siya ni Tony Balatan. Tinamaan siya sa balikat. Nasugatan siya, halos lumitaw ang buto ni Gabriel. Umalis ka na! Hindi ko makontrol ang nasa loob ko! Kaya pala Sarge! Hindi na ako sundalo ngayon! Umalis ka na! Pakiusap! Umalis ka na! Dahil sa sugatan noon si Gabriel, pinili nitong pumunta sa ospital. At makalipas lang ang 2 araw, hindi siya umuwi sa kanila bagkos hinanap niya si Kanole. Una pumunta siya sa komunidad kung saan may napatay ang maglolo. Ano? Hinahanap mo si Kanole baka mo? Opo, kailangan ko po siya. Bakit? Kailangan matigil ng pananalakay ni Tony sa kanyang mga kababaryo. Parang awan niyo na po. Ilapit niyo sa kanya ang problemang to. Naawa man ako kay Tony pero mas naaawa ako sa mga taong pinapatay nila.
Ganun ba? Sige, ho. Makakarating. Isang linggong bakasyon yon ni Gabriel. Halos ginugol niya ang araw at oras niya sa pagmamatiyag sa kaibigang sundalo. Hanggang sa isang gabi, habang nandoon si Gabriel sa labas ng bahay ni Tony, nakita niyang bumukas ang pintuan. Nakita niyang iniluwa ng pintuan si Tony. Nakita rin niya na nakatingin ito sa bilog na buwan. Nagpalit ito ng anyo. Sa loob lang ng ilang segundo, mabilis na kumpleto ang itsura ni Tony. Umalis siya. Saan kaya pupunta yun? Wika ni Gabriel sa kanyang isipan. Lihim niyang pinasok ang bahay ni Tony at doon niya nakita ang nagkalat na buto. Hindi niya malaman kung buto ba ng ano yun. Makalipas lang ang ilang minuto, bumabalik na si Tony at may bitbit na patay na mukhang lalaking lasing na tambay. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Tony, tama na. Tama na yan. Hindi. Ngayon, ilang beses mo kong sinubay. Gagawin din kitang hapunan ko ngayon. Tony, isaalang-alang mo na isa kang sundalo. Tumulong ka sa tao, niligtas mo buhay namin noon. Pwede ba nating ibalik to sa dati? Hindi na. Naging masama ako ng dahil sa Nole na yun. Sasalakayin sana ni Tony ang kaibigang sundalo. Nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Kanole, kasama nito ang matandang apo. Siya! Siya yung Kanole! Siya yung apo ng ginawa mong abong matanda! Mabuti naman at nagkita tayong muli, Nolesto. Bitiwan mo siya! Walang problema. Madali akong kausap. Halika. Tignan natin ngayon kung uubra ka pa. Matagal-tagal na rin nang huli tayo nagkita at pinaghandaan ko ang araw na ito. Akala noon ni Tony Balatan sasapat na ang ilang buwang pagsasanay. Akala niya kaya niyang tapatan si Kanole ng ganun-ganun lang. Isang sugod lang ni Tony, sinalubong siya ng sibat. Nang tamaan ito sa dibdib, magmula paa papunta sa muka, unti-unti siyang nagiging abo. Pero bago yon, nakitaan ng pagtulo ng luha si Tony na tila ba labis itong nagsisisi. Pero wala na ring magagawa si Kanole sa pagkakataon na yon dahil siya tinamaan na siya ng sibat. Hindi na pwedeng bawiin ang pagiging abo ni Tony. Si Gabriel iyak ng iyak ng oras na yon. Kasi kahit na ganon si Tony, isang kaibigang sundalo na aswang, naaalala niya kung paano nito sinakripisyo ang sarili upang maisalba ang kanyang buhay at ang iba pang mga kasamahan. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat po, Kuya Gabriel, sa pagpapadala ng isang napakagandang kwento. Bitin po tayo, ini-expect ko aabot to ng mga 1 oras at kalahati, pero parang napabilis po yata ang aking pagbasa. Pakisabi nga po kung mabilis ako magbasa para sa susunod. Babagalan natin ng bahagya. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako maaaring kontakin. Salamat po at magandang gabi. Habulin ninyo!